Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Minsan, ang sobrang pagtitiwala ay mas delikado pa kaysa sa pagdududa. Nang dumating ang pamilyang bilyonaryo sa baryo namin, halos lahat ng tao ay napaamos ang ngiti nila. Sa pagkain, pera at tulong na parang walang kapalit. Mabilis silang minahal ng mga tao. Mabilis ding nagbagong takbo ng baryo. Akala ko noon simpleng kabaitan lang ang lahat. Pero sa bawat palakpak at pasasalamat ng mga tao, may kakaibang kilabot akong nararamdaman. Isang bulong na paulit-ulit na nagsasabing may mali. At isang gabi, nakita ko mismo kung ano itinatago ng pamilyang yon. Ang anyo nila, ang tunay nilang layunin at ang kapahamakang unti-unting lumalapit sa amin. Pero wala ni isa ang naniwala sa amin. Mas kinampihan pa rin nila ang bilyonaryong pamilya dahil sila raw ang tagapagligtas ng buong baryo sa kahirapan. Hindi nila alam, sila rin pala ang pinakamalaking panganib. Ako po si Ashley. At ito ang kwento kung paano muntik lamunin ng pagkasilaw sa yaman at kabaitan ang buong baryo namin. At kung paano ko natutunang hindi lahat ng ngumingiti ay dapat panghawakan. Lalo na't ang iba ay may pangil sa likod ng bawat ngiting pinakakawalan. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Lolo, ano po bang ginagawa natin dito? Teka, bakit po maraming tao? Wala kasi akong kasama po. Gusto ko lang tingnan kung ano nangyari dito. Ashley! Ashley! Naku! Ay, nariyan po pala kayo, Lolo Lino. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, Iha. Ano bang nangyari at bakit nagkakagulo mga tao? Ay, kasi po di ba si Aling Jessica patay na raw po? Wakwak po yung tiyan at halos wala ng laman loob. Ha? Bakit daw? Ano raw ang nangyari sa kanya? Malakas pa yun kahapon ah. Inaswang daw Ayun ang sabi ng mga tao. Kadiri, kung makikita mo lang kung anong itsura baka masuka ka na rin Tagal-tagal na rin ang huling pag-atake ng mga aswang dito sa baryo natin. Mukhang naulit na naman ngayon Sinabayan pa ng pagdating ng mayamang pamilya dito sa baryo. Sino pong bagong lipat? Teka, bakit wala akong alam sa nangyayari dito? Paano kasi palagi kang nagkukulong sa loob ng bahay ninyo? Oo, may bagong lipat. Naaalala mo ba yung ginagawang malaking bahay nun dati? Sa kanila pala yun. Medyo may edad na yung mag-asawa at ang pogi nga ng mga anak nila Ang dami pa nilang mga yaya at ang bali-balita, bilyonaryo raw sila. Mga mayayamang galing sa Maynila. Napagod na ata at gustong magpahinga, kaya dito na muna tumira. Ano naman ang kinalaman nila sa aswangang naganap ngayong gabi, Lolo? Wala naman akong sinasabing may kinalaman sila. Baka lang kasi dahil bagong lipat sila nabuhay uli ang pag-atake ng mga aswang. Imposible naman siguro na aswang sila, Lolo. May aswang bang pogi? Tigilan mo na nga yung kalandian mo, Mara. Hindi ko nga alam na may bagong lipat pala pero wala naman kasi akong pakialam kung sino yung umaalis o lumilipat dito sa baryo. Ginising lang talaga ako ni Lolo para samahan siya dito. Kasi nga may inaswang. Alam mo naman si Lolo, di ba? Malakas ang kutob niyan sa mga aswang. Kasi nga, siya ang dating Ashley, wag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Baka mamaya may makarinig sa atin tapos yun ang maging dahilan kung bakit tayo mapapahaba. Mauna na ako sa inyo, Ashley. Lolo Lino, may gagawin pa po kasi ako sa bahay. Pumunta lang po talaga ako rito para makibalita kung ano ang nangyari. O sige, Iha. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Aalis na rin naman kami ni Ashley. Umalis na si Mara Kabanong. Naiwan kami ni Lolo na nakikinig pa sa mga usapan ng mga tao na naroroon.
Dinig ko ang iba na sinasabi na baka ang pamilya ng bagong lipat ang may kasalanan pero ang iba naman ay pinagtatanggol ang mga bagong lipat na pamilya. Umalis na kami ni Lolo at napadaan kami sa isang malaking bahay. Ito ang bahay na sinasabi ni Mara na pinaglipatan ng mayaman na pamilyang sinasabi niya. Isa itong malaking bahay na may 3 palapag. May balkonahe ito sa ikalawang palapag. May maliit na hardin sa loob ng bahay at marami silang alagang aso. Napahinto kami saglit at pinagmasdan ng malaking bahay na nasa harapan namin. Ang laki po pala ng bahay na sinasabi ni Mare. Mukhang mayaman po talaga yung lumipat dito, Lo. Mayaman talaga, iha. Sino ba naman ang kaya magpagawa ng ganito kalaking bahay? Mansyon na ito eh. Pero bakit po kaya dito nila naisipang magpatayo ng bahay? Ang dami-daming lugar dito sa probinsya. Dito pa talaga sila sa baryo natin nila naisipan magpatayo ng bahay. Siguro dahil gusto nila ng tahimik na lugar. Tahimik naman talaga ang baryo natin at kung bibigyan mo lang ng pansin maganda talaga rito sa lugar natin. Hindi po kasi ako lumalabas at wala rin naman akong gagawin sa labas kaya nagkukulong na lang ako sa loob. Nahinto ang usapan namin nang biglang may nagbukas ng gate at lumabas ang isang may edad na lalaki at may kasama na kaedaran kulang na matangkad at may itsurang binata. Nagkatinginan kami, kaya napayuko ko sa hiya at kinalabit si Lolo na umalis na. Pero bigla kaming binati ng mga ito. Magandang umaga sa inyo. Mukha atang napahinto kayo sa harap ng bahay ko. Ano sa atin? Magandang umaga rin po. Napadaan lang po talaga kami ng apo ko rito. Ganun ba? Ako nga pala si Lucio at ito si Miguel, ang bunso kong anak. Ako naman po si Lino. At ito naman kasama ko ang apo ko si Ashley. Maligayang pagdating dito sa baryo natin. Maraming salamat. Ikinagagala ko kayong makilala. Miguel, batiin mo sila. Hello po sa inyo. Maganda umaga po. Lolo, halika na po. Naiihi na po kasi ako Don Lucio, mauna na po kami at itong apo ko may kailangan pa pong gawin sa bahay O siya, sige. Salamat sa inyo. Nakayuko akong naglakad habang nakahawak sa braso ni Lolo. Hindi ko alam kung ano ang biglang pumasok sa isip ko at hindi ako nagsalita doon pero isa lang ang alam ko. Kaakit-akit ang anak ni Don Lucio. Nang makauwi kami sa bahay ay agad akong pumunta sa banyo. Paglabas ko ay nakita ko nakaupo si Lolo sa may upuan sa sala. Apo, huwag ka masyadong makipagkaibigan sa mga yon ha? Bakit naman, Lolo? Akala ko po ba okay kayo kanina ni Don Lucio? Mababait sila, oo. Pero hindi pa rin natin sila masyadong kakilala. Na mabuti nang mag-ingat tayo kaysa maging huli na ang lahat. Tama ka nga naman, Lolo. Pero pakiramdam ko naman mabait sila. At sa tingin ko naman wala silang masamang gagawin dito sa baryo. Basta, makinig ka na lang sa akin, Apo. Nakakalito naman kayo, Lolo. Kanina, ang bait-bait nyo makipag-usap kay Don Lucio. Tapos ngayon biglang huwag makikipagkaibigan sa kanila. Hay nako! Dapat marunong pa rin tayo makisama sa kapwa pero may pag-iingat. Naintindihan mo ba ako? Oo na lang po, Lolo. Ang gulo ninyo At kung sakaling may ibibigay sa iyo, Apo, huwag mong tatanggapin agad ha. Hindi natin alam kung saan galing ang mga yon. Una lang ako at pumunta sa silid ko. Humiga ako at naiisip ko si Miguel. Hindi ko alam kung bakit siya biglang pumasok sa isip ko pero dahil siguro sa itsura niya. Ang tagal ko na kasi dito sa baryo pero wala pa rin kahit sinong lalaki ang nakakuha ng atensyon ko. Kinabukasan ay inutusan ako ni Lolo na bumili ng gulay sa palengke sa bayan. Habang naglalakad ako ay napahinto ko na sa sobrang dami ng tao ang nakapila sa labas ng bahay nila Don Lucio. Dahan-dahan akong lumapit upang makita kung ano ang nangyayari. Siksikan talaga dahil sa dami ng tao sa loob pati na rin sa labas. Napahinto ko nang biglang may kumalabit sa akin. Hoy Ashley, anong ginagawa mo riyan? Bawal daw sumingit. Anong singit ang sinasabi mo hindi ko nga alam kung anong meron sa loob Ano nga bang meron at bakit maraming tao rito? Hay naku, lagi ka talagang nahuhuli sa balita.
Namimigay kasi ng bigas at mga grocery sila Don Lucio. Kaya halos lahat ng tao rito sa baryo nakapila. Kaya pala, akala ko naman kung ano na naman ang nangyari eh. Teka, saan ka ba pupunta? Hindi ka ba pipila? Sayang din ang pinamimigay nila oh. Dagdag pagkain din yan. Nako, kahit naman gustuhin kong pumila, mapapagalitan lang ako ni Lolo kasi inutusan niya lang ako na bumili ng gulay sa palengke. Sa tingin ko, walang nagtitinda ngayon sa palengke. Ha? Bakit naman? Hindi naman sarado ang palengke ah. Kasi tingnan mo oh, halos lahat ng tindera sa palengke narito rin at nakapila. Imposible namang narito silang lahat no. Siguro naman may iba pang tindera doon o di kaya pinabantayan nila yung mga pwesto nila sa iba. Hindi ka na lang kasi din pumila rito. May mga gulay at karne naman na kasama yung mga groceries na binibigay nila eh. Nakikita mo ba kung gaano kahaba yung pila na yan? Tiyak akong mamaya pa yung hapon matatapos. Anong oras pa lang oh? Mauuna na nga ako at baka mamaya hinahanap na ako ni Lolo. Hay nako Ashley. O sige na nga. Naglakad na ako paalis. Marami talagang tao. Sa loob hanggang sa labas ng bahay nila. Yung kahapon na narinig kong sinisisi sila sa pagkamatay ni Aling Alicia, nandito na rin at nakapila pa. Saglit pa akong sumilip at nakita ko ulit si Miguel. Nakaupo lang sa gilid at mukhang malalim ang iniisip. Dali-dali na akong nagtungo sa palengke. Kaunti lang ang mga tao. May ilang mga pwesto ang sarado at kaunti lang ang bukas pero nakabili pa rin ako ng gulay. Tinanong ko pa nga ang ibang tindera kung bakit hindi sila pumunta pero ang sabi nila masasayang lang daw ang oras nila kapag pumila pa sila doon. Nang makabili na ako ng gulay ay duman uli ako sa bahay nila Don Lucio. Mahaba pa rin ang pila. Naglakad na ako pauwi ng bahay. Nang makarating ako ng bahay ay agad akong nagmano kay Lolo. Lolo, ang dami pong taong nakapila dun sa bahay ni na Don Lucio. Bakit naman sila nakapila doon, Apo? Ano bang meron? Ang sabi po kasi ni Mara, nagbibigay raw po ng mga groceries yung pamilya nila Don Lucio. Sinabi ba ni Mara kung bakit daw namimigay sila ng pagkain? Hindi po eh. Basta ang sabi lang sa akin, tinutulungan daw po nila yung baryo natin sa ganung paraan. Hindi ko alam kung ano ang manaramdaman ko sa pamilyang yan. Pero alam kong may hindi tama. Hindi ka naman ba humingi ng kahit na ano o hindi kaya inikipila roon? Hindi naman, Lolo. Halos lahat po kasi ng tao sa baryo nakapila dun eh. At nag-aantay na sila na mabigyan. Kahit anong mangyari ha, huwag kang tatanggap ng kahit ano pa. Lalo na at hindi pa natin alam kung anong intensyon nila. Pero Lolo, parang ang bait naman po nila. Nakangiti sila habang namimigay. Tapos ang dami pa pong pagkain. Parang fiesta na hindi maintindihan. Apo, hindi lahat ng ngiti ay may kabutihan. Minsan, mas mabangis pa ang ngiting hindi mo nakikita ang pangil. Naku Lolo, baka naman sobra ka lang mag-isip. Baka talagang tumutulong lang sila. Ashley, kilala ko ang baryong ito. Kapag may biglang nagiging sobrang mabait, lalo na't bagong lipat, mas dapat kang kabahan. Pero bakit po kaya sila nagpapamigay? Parang wala naman silang kailangan sa atin. At yan ang mas nakakatakot. Kapag may binibigay ng wala ng kailangang kapalit, ibig sabihin may tinatago silang mas malaki. Sabi nila, mayaman daw po talaga sila. Baka sobra po ang pera kaya gusto lang mag-share. Apo, wala kahit isang mayaman ang namibigay ng galon-galon lang. Hindi ganyan kadaling maglabas ng yaman ng isang pamilyang sanay mag-ipon ng sikreto. Hay naku Lolo, ayoko na po makipagtalo sa inyo. Maghahanda na lang po ako ng pagkain natin. Mas mabuti pa nga siguro kumain na lang tayo kaysa isipin pa sila. Pumunta na ako ng kusina upang maganda ng pagkain namin ni Lolo. Hindi ko pa rin alam kung bakit ganun ang tingin ni Lolo sa kanila. Naggugulan ako kasi may punto nga naman si Lolo pero paano kung talagang mabait lang ang pamilyang yon? Paano kung gusto lang talaga nilang tulungan ng baryo? Marami akong tanong sa sarili ko pero wala rin naman akong mga isasagot. Pagkatapos ko maganda ng pagkain ay kumain na kami. Lumipas ang mga araw at napuno na naman ng sigawan ng baryo dahil may isa na naman daw ang inaswang.
Walang tinira sa laman loob nito at bukod pa rito ay ang mga alagang baka daw ni Mang Raymond ay kinain daw ng aswang at hindi na nila napakinabangan pa. Umatake na naman ang mga aswang, Lolo. Hindi lang tao ang pinuntirian nila, pati na rin ang mga alagang baka ni Kuya Raymond. Yan na sinasabi ko eh. Kaya dapat lang na palagi tayo mag-iingat. Hindi lahat ng tao rito ay totoo. Lo, huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Pagbintangan pa tayo ng mga yan na tayo yung aswang eh. Hindi ako natatakot, Ashley. Mas dapat silang matakot kung sila man ang may tinatagong masama. Pero Lolo, ang dami na pong takot sa baryo. Kahit ako hindi na makatulog ng maayos eh. Parang may naririnig akong kumakalusko sa bubong gabi-gabi. Alam ko, Apo. Nakikinig din ako tuwing gabi. Hindi lang tayong nagmamatsyag. Parang may kung sino umiikot dito. Lolo, sa tingin mo ba, iisa lang ang aswang? O baka marami sila? Hindi ko alam kung ilan sila. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi sila basta-basta. At ang paraan nila, parang hindi gawin ng karaniwang aswang. Gusto ko na sanang isumbong sa mga tanod pero sila mismo takot na takot. Wala man lang makalabas pagsapit ng gabi. Pinuntahan namin sila Mang Raymond at habang nakikipag-usap sina Lolo ay dumating naman si Don Lucio. Nabaling ng atensyon ng mga tao sa kanila kaya hindi na kami nakisali. Lubos kong ikinalulungkot ang nangyari sa mga taong ito. Pati na rin sa mga hayop na alaga mo, Raymond. Dahil sa nangyari, magbibigay ako ng kaunting tulong sa pamilya ng biktima at sa nawala mong mga baka, Raymond. Halika na po. Ayoko nang makinig at makinampas sa mga ganitong bagay. Pero Lolo... Malis na tayo. Hayaan mo na sila. Total sila naman ang naperwisyo at hindi tayo. Hindi po ba pwedeng makinig tayo sa sasabihin ni Don Lucio? Hindi pwede, Apo. Halika na. Hinila ko ni Lolo at wala akong nagawa kundi maglakad na palayo. Nakita ko pang pinagtinginan kami ng mga tao at pati na rin ang dalawang anak ni Don Lucio. Nakakunotno ako habang naglalakad kami pauwi ng bahay. Pagdating sa bahay ay hindi na ako umupo pa sa sala kundi dumiretso na ako ng silid ko at binagsak ang pinto pagkapasok. Kalagitnaan ng gabi nang magising ako. Naririnig ko ang mga pagaspas ng pakpak at isang batang umiiyak. Dahan-dahan akong lumabas sa silid at sinilip ko si Lolo sa silid niya. Mahimbing na ang kanyang tulog kaya lumabas ako ng bahay. Sinundan ko kung saan galing ang iyak ng bata. Nakita kong isang malaking nilalang na may pakpak. Maitim ito, mahabang tenga at kinakain niya ang alagang aso ng bata. Napasigaw ako sa takot kaya biglang napalingon ito sa akin. Napatras ako ng dahan-dahan itong lumapit sa akin. Napapikit na lang ako at tinatanggap na ang kamatayan. Huwag po! Huwag mo po akong patayin! Hindi po ako masarap, promise! Puro gulay lang po ang kinakain ko! Hindi kita sasaktan. Huwag kang mag-alala. Ano? Nagsasalita ka? Oo, at hindi rin ako kumakain ng tao. Mga hayop lang ang kinakain ko. Pero anong ginagawa ninyo rito sa baryo namin? Bakit dito kayo nang bibiktima? Sila lang ang kumakain ng tao pero hindi ako. Nararamdaman ko na paparating na sila. Kaya umalis ka na at isama mo yung bata. Kinuha ng aswang na yun ang bata at binigay sa akin. Kaagad ko naman itong hinila at tumakbo na kami. Narinig ko pa ang maraming pagaspas ng pakpak kaya mas kinabahan ako. Iyak lang ng iyak ang bata at nang makarating kami sa bahay ay nasa labas na si Lolo. Bilisan niyo! Pumasok na kayo sa loob! Pagkapasok sa loob, sumilip ako sa bintana at nakita ko si Lolo na naglabas ng buntot pagi. Hinampas niya ito sa lupa at tinakot ang mga aswang na kung hindi aalis ay papatayin niya ang mga ito. Aatake pa sana ang isang aswang nang biglang sinabuyan ito ni Lolo ng asin. Napasigaw sa sakit ang aswang at tuluyan na silang umalis. Pagkatapos, mabilis na pumasok si Lolo sa loob at lumapit sa amin. Ayos lang ba kayo? Wala bang nasaktan sa inyo? Wala naman po, Lolo. Ano po ba yung mga yun? Bakit po ganun ang itsura nila? Mga wakwak ang tawag sa ganong klase ng aswang, Apa. Teka lang.
Bakit ba lumabas ka pa ng ganitong oras? Narinig ko po kasing umiiyak tong bata Hindi ko po natiis na hindi puntahan. Naaawa po ako at kung hindi ko po siya kinuha, baka napano na po siya. Butit mabilis kayo nakatakas sa mga aswang na yon. Kasi Lo, maniwala ka man o hindi, may isang aswang po na tumulong sa amin. Siya po yung nakita kong katabi ng bata. Kinakain po niya yung aso sa tabi ng bata. Ano ka ba? Tinulungan kayo ng aswang? Opo, Lo. Tapos binigay niya pa sa akin tong bata at sinabi, tumakbo na raw kami dahil paparating na ang mga kasama niya. At ang sabi pa niya, hindi raw po siya kumakain ng tao. Sigurado ka ba, Apo? Hindi kaya guni-guni mo lang yon? Lo, kung hindi ako tinulungan ng aswang na yon, tiyak na nakain na rin ako, no? Ay, sige na. Naniniwala na ako. Kanino bang anak yan? Kay Aling Sisa po. Bukas ko na lang po siya ihahatid sa kanila. Nariyan pa ang mga aswang Sigurado ko at baka mamaya po atakihin ulit kami. Sige, sa kwarto mo na muna yan patulugin at magbabantay lang ako dito sa sala. Dahil baka biglang bumalik ang mga aswang na yan. Dinala ko ang bata sa kwarto. Nanginginig pa siya pero tumigil na sa kakaiyak. Pinaiga ko na siya sa kama at tinabihan para makatulog. Nagising ako sa malakas na katok sa pinto mula sa labas ng bahay. Agad akong lumabas at nakita si Aling Sisa na umiiyak at tinatanong kung nakita raw ba namin ang anak niya. Nakita na pala niya ang patay nilang alagang aso na wakwak na ang sikmura. Kinuwento niya na nang magising sila ay wala na ang bata sa kanilang tabi. Agad akong bumalik sa kwarto at ginising ang bata. Lumabas ako na kasama ito at binigay kay Aling Sisa. Doon na sinabi ng bata na hinabol niya ang kanyang aso dahil biglang tumakbo. Umiiyak na nagpapasalamat sa amin si Aling Sisa at umalis na ng tuluyan. Nag-asikaso naman ako para maagang makapunta sa palengke dahil siguradong maaga na naman mauubos ang prutas na gusto kong bilhin. Napadaan na naman ako sa bahay nila Don Lucio at kagaya ng dati ay marami na namang tao ang nakapila. Hindi na rin ako nakiusisa at nagdire-diretso na sa paglalakad. Pero bigla kong natalisod at nang pabagsak na ako sa lupa ay may sumalo sa akin. Aray ko naman. Miss, ayos ka lang ba? Salamat, ayos lang ako. Ikaw, pasensya na ha, nadamay ka pa sa katangahan ko. Ano ka ba naman, miss? Wala yun. Teka, bakit ba kasi parang nagmamadali ka? Hindi ka ba nakapila sa pamigay nila daddy? Hindi may bibilin lang sana ako sa palengke. Anong oras na kasi? Baka naubusan na ako. Paborito ko pa naman yun. Gusto mo bang samahan na lang kita? Naku, hindi na. Ang mga mayayamang katulad nyo, hindi sanay sa amoy ng palengke. Sa kalalakarin ko lang yun. Ano naman? Hindi naman dahil mayaman kami ibig sabihin hindi na ako sanay sa amoy ng palengke. Kaya sige na, isama mo na ako. Ayoko muna dito sa bahay Baka kasi hanapin ka ng... Hindi yan. Tara na. Ikaw rin. At baka maubusan ka na ng prutas na sinasabi mo. Teka! Bigla niyang hinawakan ng kamay ko at nauna pa sa paglalakad. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kung matutuwa ba ako na sinamahan niya ako o hindi. Dahil nagpumilit lang siya na isama ko. Nang makarating kami sa palengke ay nakita kong mukhang naninibago siya sa itsura ng paligid. Tumawa ko ng mahina. Nang makabili na kami ng prutas na gusto ko ay nag-aya na akong umuwi pero ayaw niya pa kaya pumunta kami sa isang maliit na parke. Malapit sa palengke at tumanap kami ng maupuan. Bakit ba ayaw mo pang umuwi? Hindi ka ba hahanapin ng mami at daddy mo? Hindi naman talaga niya ako hinahanap Minsan nga nararamdaman kong wala lang ako sa pamilya na yan. Paano mo naman nasabi yan? Mukha namang mahal na mahal ka ng pamilya mo Mayaman kayo. Lahat ng gusto nyo, nakukuha nyo. Hindi naman dahil mayaman kami, masaya na kami. Minsan, magulo rin kami. Wala namang perpekto, Ashley. Kahit na iba pa rin ang estado nyo sa buhay. Angat kayo at madali na lang sa inyo na maging maginhawa ang mga buhay nyo. At mukha namang palagi kayong masaya. Oo, pero hindi mo nakikita yung loob. May mga bagay na hindi napapansin ng mga tao.
Kagaya ng ano naman, Miguel? Yung pakiramdam na kahit kasama mo sila parang malayo sila. Medyo malalim ata yan ah. Sorry, hindi ko sadya. Na-appreciate ko lang na nandito ako. Walang kailangan i-perform. Perform? Ano yan? Artista ka ba? Minsan, ganun ang pakiramdam ko sa bahay. Lahat may role. At ano naman yung role mo? Yung mabait na anak, yung hindi nagtatanong at sumusunod na lang sa mga utos nila. Pero bakit nga kasi ayaw mo umuwi? Kasi dito, tahimik. Wala akong maririnig na utos. Walang kailangang sundin. Hindi ba nakakapanibago? Galing kayo sa syudad, tapos bigla kayong lumipat ng baryo? Hindi naman, Ashley. Nasalay na lang din ako siguro sa kanila. Ang drama mo naman, Migs. Wow, binigyan mo pa ako ng nickname ha. Simula ngayon, Migs na ang itatawag mo sa akin ha. Walang problema yun. Ano, may gusto ka pa bang pag-usapan? Medyo matagal na tayo rito. Baka hinahanap ka na talaga ng daddy mo at baka hinahanap na rin ako ni Lolo. Ang lolo mo, baka inahanap ka pero ang daddy ko, malabo. O sige na, tara na. Ihatid na kita sa inyo, okay lang? Sigurado ka ba? Oo naman. Tumayo na kami at naglakad pa uwi. Hindi ko alam pero parang may lungkot na itinatago si Miguel at hindi talaga siya masaya. Hindi ko maiwasang tingnan siya habang naglalakad kami. Nang makarating kami sa bahay, ay nag-aantay na pala si Lolo sa labas at nakita niya si Miguel na hinatid ako. Nagmano naman si Miguel kay Lolo at saka nagpaalam ng umalis. Anong ginawa mo kasama ang anak ni Don Lucio? Hindi ba malinaw sa iyo ang sinabi ko sa iyo? Lo, nagmabuting loob lang po yung tao na ihatid ako. Galing lang po kaming palengke. Sinamahan niya po ako. Bakit ka naman niya sasamahan? Hindi mo ba kayang pumunta sa palengke mag-isa? Lolo naman, nadapa po kasi ako sa harap ng bahay nila. Tapos sakto pong nasalo niya ako. Kaya nag-aya po siya na samahan na po ako sa palengke. Nasalo? Haba, ang swerte naman ng pagkakadapa mo. Lolo naman oh. Sinabi ko nang huwag kang lalapit sa pamilyang yun, hindi ba? Mukhang nakipagkaibigan ka pa yata, Ashley. Hindi ko nakikinig sa akin. Hindi po ako nakikipagkaibigan. Nag-usap lang kami. Yun nga ang problema. Baka mamaya mapalapit ka na ng mapalapit sa kanila. Lo, hindi lahat ng tao masama. At hindi rin lahat ng tao mabuti. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo. Ano po ba ang masama sa makipagkaibigan sa kanila? Huwag na makulit, Ashley ha. Ang mabuti pa pumunta ka doon kay Aling Sisa at sabihin mong kukunin ko na yung mga halamang gamot na hiningi ko sa kanya kahapon. Sinunod ko namang agad ang utos niya. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa bahay nila Aling Sisa. Medyo malayo pala ito sa amin. Dadaan pa sa gubat. Yung tipong tahimik at malamig kahit tirik ang araw dahil sa mga matatayog na puno. Habang naglalakad ako, may narinig akong mahina pero desperadong pag-iyak. Nang lingunin ko ito, nakita ko ang babaeng nakahandusay sa lupa at tila nadaganan ng mga sanga ng puno ang katawan niya. Agad akong tumakbo para tulungan siya. Isa-is kong inalis ang mabibigat na sanga para makaalis siya. Maputla ang babae, parang hindi sanay sa araw, pero napakaganda ng mga mata niya. Matingkad ang kulay at parang nangungusap. Maraming salamat. Kung hindi ka dumating, baka hindi na ako nakabangon. Okay lang po. Ano po nangyari? Bakit po kayo nandito mag-isa? Naligaw, napilay, hindi ko na maalala. Basta salamat, Iha. Gusto niyo po bang ihatid ko kayo? Baka mahirapan po kayo maglakad. Hindi na kailangan. Pero babalik ako at tutulungan kita balang araw. Ha? Tulungan ako saan naman po? Sa oras na kailangan mo talaga. Sige po. Pero teka, anong pangalan ninyo? Maria. Maria na lang ang itawag mo sa akin. Sigurado po ba kayong okay na kayo? Oo, dahil ikaw ang tumulong sa akin, Ashley. Teka lang po, bakit po ninyo alam ang pangalan ko? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa direksyon ng kalsada na parang may inaantabayanan. Saglit akong lumingon para tingnan ang dinaraanan ko at nang bumalik ang tingin ko ay wala na siya.
Ate? Wala na siya. Para lang siyang nilamon ng hangin. At tanging mga gumagalaw na dahon lang ang naiwan at ako na nakatulala. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad papunta sa kanila Aling Sisa. Nang makarating ako sa bahay nila, ay agad akong sinalubong ng bata na tinulungan ko. Kasunod niya si Aling Sisa na ibinigay naman sa akin ang halamang gamot na pinakuha ni Lolo. Maggagabi na kaya nagmadali na akong umuwi ng bahay. Pagka-uwi ay inabot ko ang halamang gamot kay Lolo at natulog na ako. Hindi ko alam kung anong oras na nung biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na tahol ng aso sa labas. Yung tipo ng tahol na hindi ordinaryo. Alulong na parang may nakikitang multo. Napaplikwas ako ng bangon. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana namin. Medyo nakaawang lang ito pero sapat na para makita ko ang paligid at doon nanindig ang balahibo ko. Nakita kong 3 wakwak na umaligid sa bahay kaya dali-dali kong ginising si Lolo. Lolo, gising po! Oy, ano ba yan, Apo? Bakit nanginginig ka? Parang may mahabol sa iyo Lolo, nasa labas po sila. Nakita ko ulit. Hindi lang isa, Lo. 3 sila ngayon. Nasa bubong tapos yung isa nasa puno. Ano? Nasabi ko na nga pa Tayo na ang punteriya nila. Kung hindi natin sila lalabanan papasukin lang nila tayo rito. Dali, kunin mo ang asin at bawang sa kusina. Bilisan mo! Sige po, Lolo. Nagmamadali akong tumakbo papuntang kusina at kinuha ang isang bote ng asin at mga dinikdik na bawang. Bumalik ako kay Lolo at nakita kong hawak-hawak niya ang buntut pagi at ang itak niya. Kagad ay lumapit kami sa may pintuan. Nasa likod lang ako ni Lolo na nanginginig sa takot. Ito na mangyari. Huwag mong bibitiwan ng asin at bawang na yan, Apo. Anong gagawin ko dito, Lo? Kakainin ko? Hindi to oras para magpatawa, Kapag lumapit sila, ibato mo kaagad. Huwag kang magpapahuli, Apo. Ganyan ang kainaan nila. Nilamon ko ang kaba. Nanginginig pa rin ako pero wala akong pagpipilian. Pagbukas namin ng pinto, umalingasaw kagad ang mabahong amoy. Parang bulok na karne na hinaluan ng dugo ng hayop. Naroon ang 3 wakwak. Nakalawit ang mga pakpak na parang nakabitin lang sa buto. Yung dila nila sobrang haba. Umabot hanggang lupa. Kumakawit-kawit na parang may buhay na sarili. Agad na sumugod ang isang wakwak sa amin. Hinampas niya ito ng buntut pagi kaya napatras ito. Ang isa naman ay sa akin pumunta pero hinagisan ko ng asin. Dinig na dinig ang sigaw nito habang nalalapno sa mukha niya. Paglingon ko, yung 3 wakwak tumalon diretso sa akin. Parang mawawasak ang dibdib ko sa lakas ng tibok ng puso ko. Mabilis kong inihagis na naman ang asin sa mukha nito at tinamaan siya. Umurong ito at nagpakawala ng malakas na sigaw. Apo, iwasan mo lang ang mga atake nila at tagisan mo lang sila ng asin. Lolo, ako ang pinupuntiryan nila. Dahil asin at bawang lang ang hawak mo. Kaya, eto, saluin mo. Iampas mo sa kanila yung buntot pagi na yan. Lolo! Sige na po, bilisan mo! Biglang lumipad ang unang wakwak. Mas mabilis, mas galit. Sinugod si Lolo. Napatras siya at muntik ng tamahan ng kuko. Pero nasalag niya gamit ng itak at nadaplisan ng balat ng halimaw. Sinubukan muli ng wakwak na sumugod pero inunahan ko siya. Lahat ng asin sa palad ko ibinato ko sa mukha niya at hinampas ko siya ng buntot pagi. Umiyak siya ng malakas at halos matumba sa lupa. Nanginginig na parang sinasakal ng hangin. Unti-unti nang naubos ang asin sa bote kaya napatingin ako kay Lolo. Lo, naubos na po ang asin! Ako, tumakbo ka papasok. Kunin mo yung ibang asin sa kusina, dali! Lo, hindi kita iiwan! Asli, hindi ito oras para magbatigas ng una. Napatras ako. Nanginginig pero tumakbo akong papasok ng bahay. Habang tumatakbo ko, narinig ko ang halakhak ng isa sa mga wakwak. Napalingon ako. Hingal na hingal.
Yung wakwak pala na nasunog ng asin kanina ay bumangon na. Mas galit, mas mabangis. Lo! Papasok sila! Ibuto mo ang bawang sa pintuan, dali! Dinampot ko ang buong supot ng bawang at inihagi sa harap ng pinto. Kumalat ito sa sahig at parang may kung anong umarang na hindi nila malagpasan. Napatras ang wakwak, nanginginig, naglalaway. Maya-maya lang ay narinig ko ang sigawan ng mga tao na tumatakbo papalapit. Sa di kalayuan ay nakita ko ang mga taong papalapit na may dalang mga sulok. Napalingon ang mga wakwak sa direksyon nila kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Lolo na ihagis ang huling dakot ng asin sa kanila. Umatungal ang 3 halimaw. Sabay-sabay, parang silang radyo na umiiyak. Tumalon sila paatras, kumampay ang pakpak, at sa isang iglap, nagsitakas na sila. Lumabas ako ng bahay para tingnan ang mga halimaw at nakita kong lumipad sila papunta sa direksyon ng bahay nila Don Lucio. Tumakbo ko palapit kay Lolo at yumakap. Ang mga tao namang may dalang sulo ay lumapit at inalalayan si Lolo. Nagpasalamat ako sa kanila at pumasok na kami sa loob ng bahay. Nalaman naming nag-iikot pala talaga ang mga kalalakihan sa lugar namin tuwing gabi para mahuli ang mga halimaw na umaatake sa aming baryo. Nasaktuhan nila ang mga halimaw at nakitang papunta sa aming bahay kaya sinundan nila. Pagkatapos ng kwentuhan ay umalis na ang mga tao at sinabihan kaming mag-iingat na sa susunod dahil baka balikan kami ng mga aswang. Apo, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan ng mga wakwak na yon? Hindi po, Lo. Kayo nga po itong maraming galos, oh. Kung hindi po siguro dumating ang mga tao na yun baka po natalo natin ang mga yun. Pero kung hindi rin sila dumating baka nakain na tayo ng mga aswang na yon. Malalakas sila at sigurado kung hindi lang sila 3. Marami sila. Grabe po talaga ang labanan kanina. Kinabahan po ako kasi akala ko hindi ko kaya pero dahil sinabi ninyong kaya ko, kaya tiniis ko po talaga. Basta po, dapat palagi na tayong handa dahil hindi na biro ang pag-atake nila. Opo, Lolo. Simula po ngayon, lagi na po ako mag-iingat. Abay, dapat lang. Dahil tumatanda na ako kaya dapat matutunan mo ng proteksyonan ng sarili mo. Lo naman, kahit naman tumatanda na kayo, bilib pa rin ako sa kakayahan niyong lumaban. Ang galing niyo po. Ay, sige na po. Magpahinga na tayo dahil may bukas pa. Kinabukasan ay nagising ako sa mga ingay ng mga tao sa labas. Lumabas ako ng kwarto at nakitang gising na si Lolo. Pagbukas namin ng pinto ay nakita namin si Don Lucio, ang asawa niya at ang mga anak nito. May dala silang pagkain at mga gamot para sa amin. Nakapalibot naman sa kanila ang mga tao sa baryo na parabang binabantayan sila. Magandang umaga po, Mang Lino. Nabalitaan ko po ang nangyari sa inyo kagabi. Ano po bang may tutulong ka sa inyo, Don Lucia? Gusto ko lang sanang tumulong sa inyo. Mukhang malaki po ang epekto ng sumugod na aswang dito sa inyo. Ba't nakaabot na rin pala sa inyo yung naganap na yun kagabi? Dahil sinabi ng mga tao rito sa baryo. Naawa nga sila sa iyo dahil matanda ka na tapos nilabanan mo pa ang mga aswang na umatake sa inyong maglolo. Kinuyom ko ang mga kamay ko. Nakakainis. Bakit parang pinapalabas niyang kawawa si Lolo? Narinig ko pang nagbulungan ng mga tao sa paligid. Ang bait talaga ni Don, sabi ng ilan. Pero sa tono ni Lolo, halatang hindi siya naniniwala. Hindi naman po namin kailangan ng tulong, Don Lucia. Kaya na po namin ang apo ko ika. Pero bakit po kayo tatanggi? Wala naman pong masama kung magpapahinga muna kayo. Hindi naman po kami humihingi ng kahit ano. Ayos lang po kami ni Lolo. Haba, matapang palang apo nyo, Mang Lino. Pero ang tapang, hindi palaging sapat. Baka dumating ang araw na kakailanganin yung dalawa ang tulong namin. Alam mo, Mang Lino, hindi ko may tatanggi na humahanga ko sa tapang nyo kagabi. Pero isipin mo rin hindi lahat ng laban ay kayang harapin ng mag-isa. Sa mga ganitong pagkakataon, makabubuti kung tatanggapin natin ang tulong ng kapwa.
Kagaya nga po ng sinabi ng lolo ko, Don Lucio, hindi na po namin kailangan ng tulong. Sapat na po sa amin ang pangangamusta ninyo. Kung yan ang gusto nyo, Iha. Pero sana huwag niyong pagsisiyan ito sa huli. Napalunok ako sa sinabi ni Don Lucio. Tumingin ako kay Miguel at kita ko sa mga mata nito ang lungkot. Hindi ko siyang initian. Tumalikod lang ako at dinig ko pa ang mga bulungan ng mga tao na masyado raw mataas ang tingin namin sa aming sarili at nagmamabuting loob lang naman si Don Lucio. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang mga babalang sinabi ni Lolo at hindi ko alam kung totoo ba talagang mabait lang sila o nag-aantay lang ng pagkakataon kung kailan kami bibigay. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay umalis na sila at ang mga tao. Masyado na akong pagod para magsalita pa. Habang kumakain kami, ay may kumatok sa bahay at nang buksan ko ito, nakita ko si Mara. Hinila niya ako palabas at sinarado ang pinto. Bakit nyo naman tinanggihan yung tulong nila Don Lucio? Nagmamagandang loob na nga sila sa inyo. Teka nga lang Mara, napano ka ba? Bakit ba pati yung pagtanggi namin sa tulong na inaalok nila pinoproblema mo? Nakakahiya kasi. Parang pinahiya nyo sila sa harap ng maraming tao. Pasalamat pa nga kayo kasi si Don Lucio pa ang gumawa ng paraan para puntahan kayo dito. Hindi naman kasi talaga kami humingi ng tulong, Mara. Hindi rin naman namin kasalanan kung pumunta sila dito. Alam mo ikaw, tigilan mo na nga yung pagpila mo sa pamimigay ng pagkain nila. Tingnan mo, unti-unti nang nag-iiba ang ugali mo. Hindi mo kasi alam, Ashley. Malaki ang naitulong nila Don Lucio sa baryong ito simula nang dumating sila. Hindi na kahit kailan pa nagutom o naghirap ang mga tao. At simula rin nang dumating sila, nagkagulo at umatake na naman ang mga aswang. Sinasabi mo ba sa akin na mga aswang sila? Kung ganun ang pagkakaintindi mo, baka nga ganun talaga ang gusto kong sabihin. Kaya kapag namimigay sila ng pagkain, kinabukasan may nababalita ang inaaswang dahil sinisingil nila ang baryo sa mga binigay nila. Nahihibang ka na, Ashley. Kung ayaw nyo sa pamilya nila, kayo lang, huwag nyo na kaming idamay kasi totoo ang mga sinabi ko, mabubuti sila. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, Mara. Mukhang isa ka na ring sunod-sunuran nila. Hindi totoo yan, Ashley. Malaki lang talaga ang naitulong nila sa pamilya ko kaya ginagantihan ko lang din ang kabutihan. Kaya manghingi na kayo ng tawad sa kanila. Ano? Para saan? Ano namang dahilan para humingi kami ng tawad sa kanila? Wala namang kaming kasalanan. Bahala ka, Ashley. Basta hindi magbabago ang paniniwala kong mabuti silang tao. At nang dahil sa kanila, naging maayos ulit ang baryo natin. Napagod akong tinalikuran ni Mara. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko, Kabanong. Ngayon ko lang nakitang naging ganon ang pinsan ko. Nakatulala pa rin akong pumasok sa loob ng bahay at umupo sa tabi ni Lolo at kumain uli. Oh, ano yun Apo? Ano nangyari? Bakit napadalaw daw si Mara? Nakakainis si Mara, Lo. Pinipilit niyang humingi tayo ng tawad kila Don Lucio pero wala naman tayong ginawang kasalanan. Kung masyado nang naapektuhan ng tulong na binibigay nila si Mara. Napahiya raw po kasi sina Don Lucio sa pagtanggi natin sa tulong na inaalok nila. Hindi ko na nga po alam Masyado pa akong pagod para makipagtalo. Hayaan mo na si Mara Apo. Baka dahil malaki na rin ang natulong sa kanila ng pamilya ni Don Lucio. Pero ang importante hindi tayo tatanggap o hihingi ng tulong sa kanila. Nakakagulat lang din po na kaya po nilang paikutin ng mga tao gamit lang ang pera nila. Dahil ngayon, mas mahalaga ang pera Apo. Mas mahalaga pa kahit sa buhay ng isang tao. Kumain na lang ako at sa bawat subo ko ng pagkain ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang pinagtalunan namin ni Mara. Sa totoo lang, nung una hindi ko maintindihan si Lolo kung bakit ayaw niyang tumanggap ng tulong mula kay Don Lucio. Pero mukhang ngayon naiintindihan ko na. Nag-iba rin bigla ang tingin ko kay Miguel. Mukhang maayos naman sila ng pamilya niya at makakaya lang talaga niya gustong makipagkaibigan sa akin ay para mas malaman kung ano ang kainaan ko. Nang matapos akong kumain ay lumabas ako. Gusto ko sanang magmuni-muni sa labas. Naglalakad na ako nang bigla kong makita si Miguel. Gusto ko sanang bumalik pero tumakbo na siya palapit sa akin. Ash, galit ka rin ba sa akin? Sorry kasi nagsalita ako doon Alam mo Miguel,
Hindi ako galit sa kahit sino. Mas mabuti pa sigurong umalis ka na kasi ang gusto ko sa ngayon magpahangin. Pero Ash, gusto kitang kausapin eh. Hindi ko alam kung ano pa ang pakay mo. Kung bakit ka nakikipag-kaibigan sa akin. Wala ka namang mapapala sa akin eh. Hindi naman sa ganon, Ash. Sa lahat kasi ng tao rito sa baryo sa'yo lang ako malapit at magaan ang loob. Kausapin mo naman ako. Hindi na tayo dapat nag-uusap. Ayoko makipag-usap sa kahit kanino ngayon. Kaya pwede ba? Lubayan mo muna ako. Ash, naglakad na ako palayo sa kanya. Wala na akong pakialam kung tama ba o mali ang ginawa kong pagtaboy kay Miguel dahil sa ngayon ang iniisip ko na lang ay ang kaligtasan namin ng lolo ko. Habang naglalakad ako ay bigla kong nakita si Maria, ang babaeng tinulungan ko nung isang araw. Lumapit naman ako kagad sa kanya. Maria, anong ginagawa mo rito? Wala naman, Ashley. Ikaw, bakit mag-isa kang naglalakad dito? Gusto ko lang sana magpahangin eh. Teka, saan ka nga pala nagpunta nung huling usap natin? Nawala ka bigla eh. Hindi ako nawala. Tumakbo lang ako kasi may naalala akong kailangan kong tapusin. Pasensya na at hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ay, ganun ba? Oo, naiintindihan ko naman. Natakot lang din ako kasi akala ko kung saan ka na napunta. Ashley, may ibibigay ako sa'yo. Ano naman yon, Maria? Eto, lunukin mo yan, Ashley. Ha? Bakit naman ako lulunok ng bato, Maria? Sa kaparasan ba yan? Yan ang kapalit ng tulong na ibinigay mo sa akin noon. Kakailanganin mo yan. Niloloko mo naman ako eh. Bakit ko naman kakailanganin ng isang bato? Hindi naman ako si Darna eh. Malapit nang sumalakay ang mga aswang dito sa baryo. At tanging kayo lang ng lolo Lino mo ang may kakayahan na labanan ng mga ito. Kilala mo si Lolo? Teka, ano ka ba talaga? At bakit alam mo ang mga tungkol sa mga aswang dito? Ano ba yung hawak mo? Bigla akong nagulat nang magpalit-an yon si Maria. Mula sa isang ordinaryong tao ay naging isang nilalang na mahabang buhok, may maamong muka at nakaputing bestida. Doon ko nalaman na isa siyang diwata. Maria? Teka, isa kang diwata? Oo, Ashley. Gumawa lang ako ng pagsubok kung karapat-dapat ka ba talagang bigyan ng gabay. Dati ko nang tinulungan ang lolo mo. Kaya ngayon ay ikaw naman ang tutulungan ko. At itong bato na ito ay hindi lang basta bato. Ito ay mutya. Mutya na makapagbibigay sa iyo ng lakas laban sa mga aswang na gustong sakupin ng inyong baryo. Talaga? Diwata? Totoo ba to? Gabay mo to sa akin? Oo, Ashley. Lunukin mo yan at umuwi ka sa inyo. Maganda kayo dahil malapit na ang gabing susubuking sakupin ng mga aswang ang baryong ito. Magpapasalamat pa sana ako nang bigla na lang siyang nawala. Nagmamadali akong tumakbo pauwi ng bahay at hinanap si Lolo. Nakita ko naman kagad siyang nakaupo sa labas kaya hinila ko siya papasok ng bahay. Nakatingin lang ako sa kanya habang hawak ang bato na binigay sa akin ng diwatang yun. Saan galing ang mutya na yan, Apo? Lo, maniniwala po ba kayo sa akin na bigay po ito ng diwata? Diwata? Saan? Bakit napunta sa iyo yan? May tinulungan po kasi ako nung isang araw na inutusan mo kung pumunta kay Aling Sisa. Nakita ko po yung babae. Nadaganan siya ng mga sanga ng kahoy. Tinulungan ko po siya tapos tinanong ko pa nga po ang pangalan niya. Ang sabi niya, Maria. Tapos kanina po, nakita ko po ulit siya kaya nilapitan ko. Tapos dito niya po sinabi na diwata siya. Binigay niya sa akin ang mutya na ito. Protection daw po. Maria? Sinabi niya sa iyong Maria ang pangalan niya? Dati kasi ako may diwata na tumulong sa akin sa laban ko noon sa mga aswang. Ginabayan niya ako at hindi pinabayaan. Kaya sa katagalan naging magkaibigan kami. Sinabi niya po sa akin na kilala niya kayo, Lolo. Baka siya po yun. Pinapalunok niya po ito sa akin tapos nagbigay po ng babala na malapit na po ang pagsakop ng mga aswang dito sa baryo. Ano pang iniintay mo? Lunukin mo na ang mutya na yan, Apo. Pero Lolo, natatakot po ako eh. Paano kung... Ayaw mo yan, Apo. Sige na. Lunukin mo na yan. Tinitigan ko muna ang mutya at matagal bago ito tuluyang lunukin.
Inilagay ko ito sa bibig ko at biglang kusa itong bumaba sa lalamunan ko na parang may humila rito. Naramdaman ko ang ihip ng hangin. Nanlamig ang buong katawan ko at maya-maya pa ay bigla na lang akong natumba at nawala ng malay. Gabi na pala nang bumalik ang malay ko. Mabigat ang ulo ko, Kabanong. Parang umiikot ang paligid. At ramdam ko pa rin ang lamig na parang gumagapang sa balat ko. Pagdilat ko, sa sala na pala ako inilagay ni Lolo. Nakita ko si Lolo sa paligid. Nakayuko at halatang ilang oras nang nagbabantay. May nararamdaman ka ba, Iha? Wala naman po, Lolo. Masakit lang po ang ulo ko at nilalamig pa rin po ako. Karamihan sa mga nakalunok ng mutya ganyan ang nararamdaman. Mas mabuti pa humigop ka ng sabaw. Nagluto ako. Wala pa po kasi akong ganang kumain, Lolo. Hindi ko po alam kung epekto po ba ito sa akin ng mutya o baka hindi lang po talaga ako gutom. Hindi pwedeng wala kang kain, Ashley. Kailangan mong palakasin ang katawan mo habang hindi pa natin alam kung anong pagbabagong darating. Pero Lolo, bakit parang ang bigat pa rin ang dibdib ko? Parang hindi ako gutom, pero parang wala akong lakas. Dahil nagigising na ang kapangyarihan mo. Kahit kaunti lang may koneksyon ka na ngayon sa kalikasan. May mga mararamdaman kang hindi pangkaraniwan. Para din po kasing inubos ng mutya ang lakas ko Kaya parang wala po akong ganang tumayo o kumilos man lang. Pagod ka pa. Pero tandaan mo, Ashley, hindi ka nag-iisa. At kung may magbago man sa iyo dahil sa mutya, hindi yung para lumaban ka mag-isa, kundi para mas lalo kang maprotektahan. Sana talaga, kayanin ko, Lolo. Biglang may malakas na katok mula sa labas ng bahay. Tumayo naman si Lolo. Kinuha pa ang buntot pagi niya. Habang ako naman na nakaupo ay nakatingin kung sino itong kumakatok. Nang buksan ni Lolo ang pintuan ay nakita niya si Mara. Nakangiti sa kanya at may binigay na isang maliit na sobre. Napaupo ko. Napatingin sa kanila. Magandang gabi po, Lolo Lino. Magandang gabi rin sa iyo, Mara. Teka, ano tong binigay mo sa akin? Imbitasyon po yan, Lolo. Imbitasyon para saan naman, Mara? Magsasagawa po kasi ng Thanksgiving party sina Don Lucio at gusto po niyang dumalo po lahat ng tao sa baryo. Party? Sa ganitong panahon, Mara? Oo, Ashley. Sabi ni Don, para daw mabawasan ang takot ng mga tao. Ayaw niya raw na puro kaba na lang daw ang nararamdaman nating lahat. But parang napaka-timing naman. Kagabi lang may umatake tapos ngayon may kasiyahan pang pinaplano. Sabi rin po kasi niya, baka aalis na sila ng baryo. Parang farewell party na rin daw. Bakit naman sila bigla na lang aalis? Hindi ba't kakalipat lang nila? Hindi ko alam, Ashley. Basta ang sabi ni Don, para raw hindi maging pabigat sa mga taong natatakot. O baka naman para hindi tanungin kung bakit dumarami ang inaatake. Mabait po sila Don Lucio at wala po silang kinalaman sa kung ano man ang nangyayari dito sa baryo. Tinutulungan pa nga po nila tayo Hindi pa ba sapat ang dami na binibigay nila? Ngayon magpapaparty pa. Lolo, iniinsulto niyo po ba ang kabutihan ng pamilya ni Don? Hindi naman yun ang ibig sabihin ni Lolo. Nag-aalala lang kami. Kung talagang nag-aalala kayo, mas dapat nga kayong pumunta. Baka sakaling makabawi naman kayo sa kanila. Teka nga, Mara. Bawi? Saan naman kami babawi? Wala naman kaming atraso sa kanila. Sana po makapunta kayo. Hindi raw masaya kung hindi kayo dadalo. Tingnan na lang namin pero huwag kayong umasa. Tumungo siya at pilit na ngumiti bago nagpaalam at naglakad palayo. Nang isara ni Lolo ang pintuan ay napatingin ako sa kanya at sa imbitasyong hawak niya. Parang may init akong naramdaman at parang may bumubulong sa akin na paparating na ang panganib. Humiga uli ako at pinilit matulog dahil sa ngayon kailangan ko ng lakas. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Init sa pakiramdam sa tuwing napapadaan ako sa bahay ni Don Lucio. Nakikita ko pa nga na nag-aayos na sila ng mga dekorasyon para sa party na gagawin nila. Nakikita ko pa rin si Miguel pero iwas na talaga ako sa kanya. Siguro dahil sa takot na rin. Iba talaga ang nararamdaman ko.
Parang unti-unti nang umiepekto ang mutsyanan ni Lolo ko. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Lolo na hinahasa ang itak niya at hinahanda ang ibang gamit na panlaban sa mga aswang. Apo, dadalo tayo sa selebrasyon na yon. Malakas ang kutob ko, Ashley. Yung sinabi ng diwata, yung pagsakop na binanggit niya. Malamang mangyayari sa kasiyahan yon. Pero bakit po tayo pupunta kung delikado? Hindi tayo pupunta para makisaya. Pupunta tayo para magbantay. Pwede naman nating bigyan ng babala ang mga tao. Sabihin natin na huwag silang pupunta. At sa tingin mo ba'y maniniwala sila sa atin? Kay Don Lucio sila nakikinig ngayon. Hindi sa isang matanda at apo niyang halos inaswang na. Pero Lo, baka mapahamak sila. Mas mapapahamak sila kung walang haharang sa mga balak ng pamilyang yon. Kaya hindi tayo pwedeng umurong. Kaya niyo pa po ba? Nalabanan silang lahat? Hindi ko alam. Pero mas pipiliin kong lumaban kaysa panoorin ang baryong to na lamunin nila ng walang kalaban-laban. Kung lalaban kayo, Lolo, handa rin po ako lumaban. Ipaglalaban ko po ang baryo na ito laban sa kanila. Ilang araw na lang, magaganap na ang selebrasyon. Kailangan mo pang magpalakas at tiyak kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng mutya na yan. Pero Lo, paano ko gagamitin to? Hindi ko alam kung ano talaga ang kakayahan ko eh. Pakiramdam ko minsan, ako pa ang magiging pabigat sa inyo. Hindi ka magiging pabigat, Apo. Ang mutya ng diwata, hindi yan basta napupunta sa kahit na sino lang. Pinili ka. Ibig sabihin, kaya mo. Pero Lo, kapag nasa harap ko na sila, kapag nakita ko na ulit yung mga wakwak, baka hindi ko kayanin. Takot yan, Ashley. Normal yan. Pero mas malakas ang taong lumalaban kahit takot siya. Tatandaan mo yon. Kung ganon, dapat po bang ihanda ko rin ang mga gamit ko? Yung asin, bawang, saka yung bote ng langis na may dahon? Lahat ng kaya mong dalhin mo. Hindi natin alam kung anong klaseng aswang meron sa pamilyang yon. Hindi porket mo kang mabait at mapagbigay tao na. Lo, sa tingin niyo po ba, si Miguel, kasama rin sa balak nila? Apo, sa mundong ito, hindi lahat ng mabait ay inosente. Hindi ko sinasabing masama siya, pero hindi rin ako sigurado kung kanino siya kakampi. Ayoko pong isipin na masama siya, pero ramdam ko na may tinatago talaga siya eh. Lahat sila'y may tinatago. At sa araw ng selebrasyon, malalaman natin kung ano talaga sila. Lo, kapag nagkataon, kapag nakita natin na aswang sila, ano po ang plano natin? Naging mata at tenga muna. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ako nagpapasya. Hindi tayo pupunta para makipagpatayan. Pupunta tayo para makita ang totoo. Pero paano kung umatake sila? Paano kung biglaan nila tayong tinarget? Kaya kay may mutya, Ashley. Kapag dumating ang sandali, hayaan mong gumalaw sa iyo ang diwata. Gagabayan ka niya. Lo, kinakabahan po ako. Parang lalong umiinit ang pakiramdam ko habang papalapit ang araw. Nangyayari talaga yan kapag malapit ka sa panganib. Ramdam na mutya. Kaya nga sinasabi kong handa ka na kahit hindi mo pa alam. So, pupunta tayo kahit alam nating posibleng walang makakabalik? Apo, hindi ako nabubuhay para takasan ng laban. Nabubuhay ako para protektahan ka at ang baryong ito. Kung panahon ko na tatanggapin ko. Pero ikaw, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Nakita ko ang tapang kay Lolo kaya nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob. Hindi ako pwedeng sumuko dahil kaming dalawa lang ni Lolo ang magkakampi. Walang naniniwala sa amin kung hindi kami lang. Lumipas ang ilan pang araw, hinanda ko na ang mga gagamitin ko. Pati na rin ang susuotin ko sa kasiyahan na yon. Hindi kami pupunta ni Lolo doon para magsaya, kundi wakasan ang kung sino mang nagbabalak na sakupin ng baryo. Dumating na ang araw na pinakahihintay namin, ang araw ng selebrasyon. Maaga pa lang ay nagbihis na ako. Nakapula akong bestida at may short na panloob. Doon ko itatago ang lahat ng panlaban na gagamitin ko. Si Lolo rin ay nagbihis na. Pagkatapos naming magbihis, ay agad na kaming pumunta ni Lolo sa bahay nila Don Lucio.
Namangha ako sa ganda ng lugar. Ang daming dekorasyon. Hindi pa nagsisimula ang selebrasyon ay marami ng tao. Marami ring pagkain ang nakahain sa mahabang lamesa sa may loob ng bahay nila. Nilibot ko pa ang tingin ko at nakita ko si Miguel. Nakasuot ng formal na damit. May necktie at talagang kaakit-akit siyang tingnan. Ayoko sana siyang lapitan o kausapin, pero bigla niya akong hinila palayo kay Lolo. Ano ba, Miguel? Bakit mo ba ako hinihila? Ashley, hindi kayo dapat nandito. Umuwi na kayo, please. Bakit mo kami pinapauwi? Ano bang meron? Hindi mo naintindihan eh. Delikado to. Delikado? Miguel, ano bang sinasabi mo? Sabihin mo ng diretso! Hindi pwedeng basta ko sabihin. Hindi mo dapat malaman. Bakit? Ikaw, alam mo ba? Kung alam mo pala bakit hindi mo pa sabihin sa mga tao na yan kung ano ang nalalaman mo? Ha? Ashley, hindi mo alam kung ano ang kaya ng tatay ko. At ano namang kayang gawin ng tatay mo, Miguel? Alam kong lahat kaya niyang gawin. Nagawa nga niyang maghanda ng selebrasyon na ganito kahit alam niyang inaatake pa ng aswang ang baryo eh. Hindi to ba sa kasiyahan o kung anong selebrasyon, Ashley? Eh di ano pala to? Aaminin mo na ba sa akin na aswang kayo? Ashley, tumahimik ka. Baka marinig nila tayo. Bakit ka pa pumunta rito kung alam mo palang ganito? Dahil anak niya ako, hindi ako pwedeng hindi magpakita. Kung alam mong masama ang ginagawa niya, bakit hindi mo siya pigilan? Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang tatay ko. Nilalang? Miguel, sinasabi mo bang totoo ang... Basta umuwi na kayo. Ngayon na! Naputo lang sinasabi niya nang biglang nagsalita si Doña Cristina sa mikropono na nasa loob ng bahay nila. Nagpapasalamat siya sa lahat ng dumalo at sinasabing magsisimula na ang selebrasyon ilang minuto na lang. Tumingin ako kay Miguel at tinalikuran na siya. Bumalik ako sa tabi ni Lolo at doon ay nakikinig kami sa mga sinasabi ng Donya. Dumarami na rin ang mga tao. Nakita ko pa si Mara pero hindi naman niya ako inimik. Maya-maya pa ay nagbukas na ang gate nila Don Lucio at isa-isa nang pumasok ang mga tao. May mga lamesa sa loob at labas kung sakaling hindi magkasya ang mga tao. Nakahanap na kami ng upuan ni Lolo kaya naupo na kami. Maya-maya ay lumabas na si Don Lucio. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako tumalo kayo sa inihanda kong selebrasyon. Itong selebrasyon na ito ay magsisilbing pasasalamat at para mabawas-bawasan din ang takot na nararamdaman natin dahil sa mga nilalang na umaatake sa baryo. Nawa magsaya kayong lahat dahil para sa inyo talaga ang mga pagkain na inihanda namin. Nagpalakpakan ng mga tao na parabang tuwang-tuwa sa sinabi ni Don Lucio. Nararamdaman ko na naman ang init sa loob ng katawan ko na nagbabadya na ng panganib. Kami ni Lolo ay nagmamasid lang kung sakaling may kakaibang mangyayari. Tumingin-tingin ako sa paligid at kitang-kita ko ang mga tauhan ni Don Lucio na nakapalibot sa labas. Marami ang tao at tuwang-tuwa pa. Pinamigay na ng mga kasambahay ni Don Lucio ang mga pagkain sa bawat isa sa amin. Walang ano-ano ay agad nilantakan ito ng mga tao sa baryo. Kami lang ni Lolo ang hindi kumain. Sinubukan kong lagyan ng kalamansing dala ko ang pagkain at biglang nag-iba ang itsura nito. Nagkaroon ng mga uod kaya muntik na akong mapasigaw sa kinauupuan ko. Nilabas ni Lolo ang malaking supot at dito ay binalot namin ang mga pagkain. Tuloy lang sa kasiyahan ng mga tao. Sumasayaw pa sila sa tuwa. Nang sumapit na ang gabi, ay nagbigay uli ng pagkain ng mga kasambahay ni Don Lucio at may kasama itong alak. Nagsalita ulit si Doña Cristina sa mikropono at uminom daw kami para sa tagumpay ni Don Lucio. Itinaas naman ng mga tao mga baso nila at ininom ang mga alak. Samantalang kami ni Lolo ay tinapon namin sa gilid. Masaya akong dumalo kayo rito. Lahat kayo ay may malaking parte sa buhay namin ng pamilya ko. Hindi lang kayo basta mga normal na tao sa baryo kundi mga pamilya na rin namin. Kaya inaalagaan namin kayo. At alam niyo ba ang ibig sabihin ng pamilya? Nagbibigay. At ngayong marami na kaming binigay sa inyo. Oras na para maringil. Biglang nagiba ang anyo ni Don Lucio.
Maitim na nilalang na may pakpak. Mahabang tila. Namumula ang mga mata at ito ang naging dahilan ng sigawan at pagkakagulo ng mga tao. Nakita ko ng ibang anyo na rin ang mga tauhan niya. At bago pa man tuluyang makatakbo ang mga tao, ay isa-isa itong bumagsak sa lupa na parang nawala ng malay. Sinabi sa akin ni Lolo na gumaya raw kami para hindi sila maghinala. Nagkunwari akong bumagsak at nawala ng malay. Narinig ko pang tumatawa ang Don. Narinig namin kinakain ng mga aswang na yon, isa-isa ang taong nawawala ng malay. Nang biglang may lumapit sa amin, ay bumuwelo na ako at tinagisan ito ng asin sa mukha. Napatras ito at tumayo kami ni Lolo. Dahil sa pangyayaring yon, ay nabaling sa amin ang atensyon ng iba pang mga aswang. Sinasabi ko na nga ba't pati rito makikita ko pa rin kayo na nakikialam sa mga plano ko. Una palagay, hindi na maganda kutob ko sa iyo. At tama nga ang hinala ko. Isa kang aswang na halimaw. Sa tingin mo ba, hindi ko rin naamoy ang dugo ng isang manunugis, Lino? Hindi ako baguhan sa larangang ito. Kung nagpasakop lang kayo sa amin, mas madali sana ang buhay ninyo. At masaya kaming hindi nagpasakop sa inyo, mga demonyo kaya. At ano naman ang magagawa ng isang matanda at isang babae sa ganito karaming aswang, ha, Lino? Marami. At sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat. At bigla kaming sinugod ng mga wakwak. Ikinalat ni Lolo ang mga asin sa sahig at ang iba ay hinagi sa kanila. Napatras sa mga wakwak sa sakit kaya nakakuha kami ng pagkakataon na dukutin ang mga dala naming armas. Palapit sa akin ang isang aswang. Pero bago pa man ito makalapit, nanlaki na lang ang mga mata ko dahil sa kakaiba kong galaw. Napakagaan ng bawat kilos ko at parang kusang gumagalaw ang aking katawan na parang sinusunod nito ang utos ng aking isip. Inatake ko ang aswang at napabagsak ko siya. Ramdam ko pa ang pagkabali ng mga buto niya dahil sa lakas ng pagbagsak. Nagsunod-sunod na ang pag-atake ng mga wakwak sa amin ni Lolo at napuno ng mga atungal nila ang paligid. Sumasabay sa ingay nila ang tunog ng buntot pagi habang hinahagupit sila ni Lolo. Napangiti ako dahil nakita kong malakas pa rin si Lolo dahil nakaya niya pa rin patumbahin ang 3 wakwak na sumugod sa kanya. Muli ako nakipaglaban sa isang wakwak. Nakakadiri ang dila nito kapag dumidikit sa balat ko dahil sa malakit at malapot niyang laway. Nang pagkaroon ako ng pagkakataon, ay bigla ko itong sinabuyan ng asin at hinampas ng buntot pagi. Napabagsak ito sa sakit, kaya naman ay inapakan ko ito at sinakal gamit ang buntot pagi hanggang sa mawala ng hininga. Napahinto ko nang makitang hawak-hawak ni Don Lucio si Lolo sa leeg at iniangat ito sa ere. Bitiwan mo mga armas mo, Ashley. Kung hindi, tatapusin ko na ang lolo mo. Wag! Wag mo saktan ang lolo ko! Aba, pag mag-ibaba mga panglapan ba, hayaan mo lang ako. Manahimik ka. Kung ayaw mong kainin na talaga kita. Wag! Ibababa ko na mga ito! Bitawan mo lang ang lolo ko! Ashley, ibaba mo na. Nang ibababa ko na sana ang mga hawak ko, ay nagulat ako nang biglang tumalsik si Don Lucio na naging dahilan ang pagbagsak ni Lolo sa lupa. Nang lingunin ko kung ano ang naging dahilan ng pagtalsik niya, ay nakita ko si Miguel. Miguel, anong ginagawa mo? Nahihibang ka na ba? Bakit mo ako inatake? Hindi na ako papayag na saktan mo pa sila, Daddy. Hindi mo alam na lahat ito'y ginagawa ko para sa pamilya natin? Bakit mo ako inatake para sa mga yan? Dahil kaibigan ko si Ashley. Hindi ako papayag na saktan mo siya. Ilang taon din ako nagtiis sa inyo. Ang kapal na mukha mo! Pinalamong kita at binigyan ng mga luho mo. Ngayon kakalabanin mo ako? Na dapat doon ko pa ginawa. Lapastangan ka! Biglang pumunta sa harapan namin si Miguel na parang pinoprotektahan kami. Sinugod siya ni Don Lucio at kitang-kita namin kung paano sila magpalitan ng atake. Pero nagawang binalibag ni Don Lucio si Miguel na parang laruan. Ang mga wakwak naman nilang kasambahay ay kami ang sinugod. Hinagisan namin sila ng asin at nilabanan ng mga ito.
Habang nakikipaglaban ay nakikita ko sa gilid ng aking mga mata ay ang labanan ng mag-ama. Sinubukan silang pigilan ni Doña Cristina pero tumalsik din ito ng tamaan ng mag-amang walang pakialam sa kanilang masasaktan. Unti-unti nang natatalo ni Lolo ang mga wakwak na umaatake sa amin habang tuloy-tuloy pa ring naglalaban ng mag-ama. Kitang-kita ko sa mga mata ni Don Lucio ang galit sa kalabastangan ng ginawa ni Miguel sa kanya. At sa isang hampas ni Don Lucio, tumilapon si Miguel sa labas ng bahay. Dumiretso naman sa amin si Don Lucio at nakaambahan ng sumalakay. Kasalanan niyo kung bakit naging traitor ang anak ko. Hindi namin kasalanan na mismong anak mo ay kinamumuhian ng lahi ninyong mga halimaw. Wala kang alam sa sinasabi mo, bata. Sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalis ng buhay rito. Ipakita mo ang lakas mo, Don Lucio. Hindi na kami natatakot pa sa'yo. Biglang sumugod si Don Lucio sa amin. Mabilis ko siyang hinagisa ng asin. Napasigaw siya sa sakit pero mas lalong nagalit. Muli siyang sumugod sa amin. Susunggaban na sana niya si Lolo nang bigla ko siyang hampasin ng buntot pagi na naging sanhi na ng pagbalikwas niya. Susugurin ko na sana siya nang biglang may humawak sa akin sa likod. At paglingon ko ay nakita ko ang panganay na anak ni Don Lucio at bigla niya akong inatake. Tuminapon ako sa di kalayuan dahilan para dumugo ang ilong ko. Pero tumayo pa rin ako at sinugod si Daniel ng buong lakas. Galit na galit itong sinalubong ang pag-atake ko. Sinalo niya ang mga asin na hinagis ko. Kaya habang iniinda niya ang sakit, ay mabilis akong napunta sa likod niya at hinampas siya ng buntot pagi. Napanood siya. Binunot ko ang punyal na isinuksok ko sa bewang. Gawa ito sa pilak na ibinigay sa akin ni Lolo bilang sandata at itinarak ito sa liig ng aswang. Nakita ito ni Don Lucio kaya nagmamadaling sumugod patungo sa akin. Sinalubong ko ang pagsugod niya pero bigla akong tumalamsik dahil sa malakas na suntok sa sikmura. Nang muli siyang aatake ay bigla siyang kinagat ni Miguel sa liig. Hinayaan ko nang maglaban ng mag-ama at binalikan ko si Lolo na nakikipaglaban pa sa natitirang wakwak. Tuluyan na naming naubos na ang mga wakwak kaya pumunta na kami sa kinaroroonan ni Miguel at Don Lucio. Nakita kong nakahandusay na ang mga magulang ni Miguel at siya ang gumawa nun sa kanila. Nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw at nang lalapit na ako'y biglang lumayo at lumipad pa itaas. Kitang-kita ko pa na ininda niya talaga ang mga natamo niyang sugat dahil sa paggewang-gewang nitong lumilipad. Maya-maya ay nagising na ang mga tao at nakita ang mga aswang na nakahandusay sa paligid nila. Nagsimula na naman silang magsigawan. Agad kong kinuha ang mikropono at nagsalita. Kumalma na po tayong lahat. Tapos na po at patay na po ang mga aswang. Hindi nyo na po kailangan mag-alala. Ashley, bakit duguan kayo ni Lolo? Nilabanan namin si Don Lucio at ang mga tauhan niya. Hindi nyo na kailangan matakot. Wala na ang mga aswang. Sorry, Ashley. Sorry kasi hindi ko kayo pinaniwalaan. Sumikat ang araw at nakita naming unti-unti nang nagiging abo ang katawan ng mga wakwak. Nagpasalamat ang mga tao sa amin ni Lolo na kahit papaano ay nakaligtas sila sa tulong namin. Umalis na kami sa bahay ni Don Lucio at umuwi sa kanya-kanyang mga bahay. Ilang araw ang lumipas at bumalik na sa dati ang baryo. Nakapagdesisyon ng mga tao na ikandado na lang sa bahay nila si Don Lucio dahil ito ay nagsisilbing isang madilim na alaala sa mga tao sa baryo. Napapadaan ako dito at iniisip pa rin si Miguel. Kung nasaan na siya at kung ayos lang ba. Hindi man lang ako formal na nakapagpaalam sa kanya. Napaisip lang ako, Lolo. Nasaan po kaya si Miguel? Ni hindi man lang po ako nakahingi ng tawad at nakapagpasalamat ng maayos sa kanya. Hindi ko nga alam, Apo. Sa totoo lang nag-aalala rin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na ipagtatanggol niya tayo laban sa sarili niyang pamilya. Sabi ko naman kasi sa'yo, Lolo mabait si Miguel. Hindi siya kagaya ng pamilya niya. Alam mo ba, Lo, hinihiling ko sana magpakita si Miguel sa akin. Gustong-gusto ko siyang pasalamatan. Alam na niyang nagpapasalamat ka sa kanya. Huwag mo nang asahang mabalik pa siya dito matapos sa mga nangyari. Sa bagay po. Tulungan mo muna ako dito sa niluluto ko
At maya-maya may kainan dun sa tapat ng bahay nila Aling Sisa. Ano pong meron? Kasiyahan lang. Dahil malaya na tayo sa mga umaatake tuwing gabi, Apo. Nakangiti lang ako at tinulungan si Lolo sa niluluto niyang ulam para sa piging mamaya. Masaya akong nakitang maayos na ang baryo na hindi na nangangamba sa pag-atake ng mga aswang tuwing gabi. Pagkatapos namin magluto ay agad naming hinanda ang ulam, nilagay sa lagayan at dumiretso na papunta kina Aling Sisa. Habang naglalakad kami ay napansin ko ang paru-parong lumilipad na parang nagliliwanag. Malakas ang pakiramdam ko na si Maria ito na ginagabayan pa rin kami. Oh, Ashley! Lolo Lino! Buti naman at dumating na kayo. Kanina pa kami nagugutom eh. Nako, at tabang-tama palang dating namin. Masarap ang kaldereta na niluto ko para sa ating lahat. Wow naman! Oh, halina po kayo at kakain na tayo. Ashley, tara tabi tayo dito. Sige Mara, namiss ko rin na ganito lang kasimple ang baryo natin eh. Ako rin naman at masaya na nga ako kasi naibalik na sa dati ang sigla at ayos ng baryo. Kumain na tayo para sa pagbabago uli ng baryo at sa pagbalik sa ayos nito. Lahat kami nagsimulang kumain na. Masaya akong makitang ganito ang baryo. Tahimik at puno ng sigla. Nakikita ko na rin ang mga masasaya at matatamis ng ngiti ng mga tao sa baryo. Hindi na tulad ng dati na may kasamang takot. Ilang buwan na ang lumipas sa kalagitnaan ng gabi, nakaramdam na naman ako ng init sa katawan na ang kahulugan ay may aswang o panganib na naman sa paligid. Lumabas ako ng bahay ngunit wala namang naroon. Hanggang sa natanaw kong bukas ang ilaw ng bahay ni Don Lucio. Mabilis akong tumakbo doon. Inakyat ko ang gate at pumasok sa loob ng bahay at nakita si Miguel. Miguel? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito, Ashley? Ang tagal kitang hinintay, Miguel. Buti na lang at pumunta ka ulit dito. Hindi mo alam kung paanong araw-araw akong dumadaan dito at nagbabaka sakali na bumalik ka. At ngayon, bumalik ka na nga. Hinintay mo ko? Bakit? Akala ko ba galit ka sa akin? Nung una siguro, oo. Pero hindi ako talaga nagalit. Sabihin na lang natin na lumayo lang ako sa'yo dahil ayoko mapahama kami ni Lolo. Tapos, nagulat ako nang ipagtanggol mo kami sa sarili mong pamilya, Miguel. Dahil sinabi ko naman sa'yo noon pa na sa'yo ko lang naramdaman ng mapakinggan. At hindi ako nagsisisi na ipinagtanggol ko kayo ng lolo mo. Salamat. Salamat sa pagtatanggol mo sa amin ng lolo ko, Miguel. Masaya ako na bumalik ka na. Pumunta lang ako dito dahil may kailangan akong kunin pero aalis din ako. Ha? Anong aalis? Huwag ka nang umalis. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa mga tao ng totoong sitwasyon. Pwede ka manirahan dito, Miguel. Seryoso ka ba? Oo, at sasamahan kitang bumawi sa mga tao. Niyakap ko si Miguel at ramdam ko ang bigat ng paghinga niya. Pati ang panginginig ng balikat niya. Hindi yun yakap ng kung ano pa, kundi yakap ng dalawang taong parehong pagod, sugatan at nagpapasalamat na buhay pa. Kinabukasan, nang makita ng mga tao si Miguel na kasama ko sa labas ng dating bahay nila Don Lucio, halos sumabog ang buong baryo sa galit. Sinisigaw nila siya, tinatawag siyang traidor, at halos pagbuntunan ng sama ng loob dahil anak siya ng isang halimaw. Pero humarang ako. Sumigaw ako sa gitna ng ingay. Sinabi ko ang buong nangyari. Kung paano tinalikuran ni Miguel ang pamilya niya, kung paano niya kami iniligtas, kung paano siya lumaban sa sarili niyang dugo para protektahan ang baryo. Napatahimik ang lahat. Dumating si Lolo. Siya mismo ang nagpatunay sa mga sinabi ko. Unti-unti nilang inalis ang galit sa mga mata nila. Kalaunan ay tinanggap na rin nila si Miguel. Hindi namin pinalayo o tinakasan ang nakaraan. Bagkus, ginamit namin ang iniwang bahay ni Don Lucio bilang tahanan na bukas para sa mga tao. Ginawa naming lugar yon kung saan ligtas silang makakapunta kapag may panganib, may kailangan o gusto lang nila ng masisilungan. Ako, si Miguel at si Lolo ang nanguna sa pagbabantay at pagtulong sa buong baryo. At dahil doon ay muling umunlad ang komunidad. Mas payapa,
nagkakaisa at mas matatag kesa sa dati. Nanatili si Miguel sa baryo hindi upang mamuhay bilang halimaw, kundi bilang isang kaibigan, tagapagtanggol at kasama naming nagpapanatili ng kapayapaan. Hanggang ngayon Kaabanong, halos para na siyang namumuhay bilang tao, kumikilos, nag-iisip at nagmamalasakit na parang ganap na siyang kabilang sa mundong dating kinatatakutan niya. Hindi ko akalaing darating ang panahong ganito na lamang ang katahimikan sa puso ko. Para bang lahat ng unos, takot at dilim na pinagdaanan namin ay nagbukas ng pintuan sa isang bagong buhay. Para sa amin, kay Miguel at sa buong baryo, may pangalawang pagkakataon palang ibibigay ang mundo. Basta may tapang para harapin ang katotohanan at may kabutiang handang ipaglaban ang liwanag. Wakas.